Isang araw ng Disyembre, naglalakbay ang Vapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Nag-uusap sa kubyerta ang mga pasahero. Para sa akin, dapat nating palalimin ang Ilog Pasig. Hindi, dapat tayong mag-alaga ng pato upang may malilibangan tayo. Ngunit doon ko studio, kung may mga pato, dadami ang mga balot. Nakadiri yung mga balot. At yun na nga, nag-away-away sila sa kanilang gustong paglilibangan. Bakit hindi mo pinapatupad ang pag-aral ng wikang Kastila? Hindi naman natin kailangan ng wikang Kastila. Mas mabuti pang samahan niyo kung inom ng serbesa. Pasensya na po, hindi po kami ang mainom ng serbesa. Meron ka bang mabubuting alamat dyan? Oo, may alam akong alamat. Ito ay alamat ng malapad na bato. Dahil ang tinutukoy natin ay tungkol sa alamat, meron ka bang alam na alamat? Ano po ang nalalaman na alamat? Tungkol ito kay Dunya Jeronimo. Noong araw, may isang estudyanteng nangangakong pakasalan ang dalagang kababayan at pagkatapos ay nalimutan ang pangako. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niya ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala ng Maynila. Nagdamit lalaki ang dalaga. Lumigid sa ilog hanggang makarating sa lugar ng nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Ano bang ginagawa niyo dito? Magbayad ka ng buwis! Bakit ako magbabayad ng buwis? Ito, aking lupain! Dahil hindi ka nagbabayad ng buwis, pati ikaw ikukulong na. Tay, anong gagawin natin? Tay! Tay! Ano ginawa niyo sa tatay ko? Makukulay na yung tatay mo. Okay ka lang ba huli? Magtatrabaho ako kay Mana Pensya upang matubusan ang kulong ni Ama. Huli, linisin mo yan ang maigi. Kasi kapag matapos ka na dyan, bago kita bibigyan ng pantubos sa iyong ama. Oho. Huli, halika nga rito. Dahil natapos ka na sa pagwawalis, bibigyan kita ng 200 piso para pangtubos sa iyong ama. Okay na ba yan sa'yo? Okay na po. Itigil ang karwahe! Nasaan na yung sidula? Nalimutan ko ang aking sagot. Halika, bubugin natin siya. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Walang ilaw sa karwahe. Dahil dyan, makukulong ka. Si Basilio ay nagtungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pang-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagka-bachelor at pinuri ng kanyang mga profesor. Si Simon ay nagukay-hukay sa pana ng ina ni Basilio. Si Basilio naman ay nakakakita nito.
Kaya nilapitan niya si Simon. Nang lumapit siya ni Simon ay tinutukan siya ng baril. Sinabi naman ni Simon na alam niya kung sino siya. Nang malaman ito ni Simon ay nakipag-usap siya ni Basilio at sinabi niya ang nangyari tungkol sa kanya noong 13 taon na wala siya. Nang magising si Huli, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang berhen ng 250 piso pantubos sa kanyang ama, ngunit walang nangyaring himala. Pagdating ni Ama, pakisabi na nakapasok na ako sa kolehiyo. Ang Panginoon natin ay marunong magsalita ng Kastila at bininig niya ang aking panalangin. Mura rin dito, kaya doon ako papasok. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis na maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makapagbigkas ng isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi kundi mga impit na ungol lamang. Nang makarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo, ang ilan ay nahabag at ang iba naman nakibit balikat. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at walang masisisi. Nang mabatid ni Hermana Pensyang na siyang pinaglilingkuran ni Huli, ang nangyari ay pinag-uusapan agad sa kanyang mga kaibigan na mga donya. Sa kanilang pinag-uusapan, balak ni Hermana na turuan si Huli na magdasal sa wikang Kastila. Tinuruan ni Hermana Pensyang si Huli ng wastong pagdarasal. Pilit ding ipinabasa kay Huli ang librong Tandang Basyok Makunat na sinulat ng isang praile. Mga Ginoo, Gina, narito na ang mga bago kong alahas. Aba, napakaganda ng mga binenta mong alahas, Ginoong Simon. Ama, bilhan mo ako nito. Magkano? Magkano mo ba itong sising? Gusto ko po ito. Talo ka na. Galing mo, Kapitan. Kapitan, tungkol sa paaralan ng Kastila, balak ng kabataan, ano ang dapat nating gawin? Marami pa tayong gagawin, kagaya ng papeles na pamamahala, pagbibigay ng biyaya, pagpapatapon at iba pa. Pwede ka bang tumabi, Padre Camora? Simon, kapag ikaw ay natalo ni Kapitan General, ipapusta mo lahat ng iyong brilyante. Oo, payag ako na ipusta ang lahat ng aking kayamanan. Ngunit, sana naman ito pa rin yung ang aking isang kahilingan. Saan naman ang iyong kahilingan? Para ito sa kalinisan at kapayapaan ng ating bayan. Placido, punta tayo sa bahay ko. Pasensya na, kung gusto ka pa mag-aral. Okay! Placido! Ba't ka sumisigaw sa aking klase? Wala kang karapatan sumigaw, ha? Mapagsakin kita sa aking klase. Ang pangit mo naman manamit at ang pangit ng mukha mo! Ayaw ko na, aalis na ako dito, hindi na ako mag-aaral.
ang ating mga plano upang mapatayo ang Akademya ng Kastila. Ang una natin gagamitin ay si Isagani upang magpag-usap kay Ginoong Pasta. Kapag pumayag si Ginoong Pasta, kakausapin niya si Don Custodio na siya nagsususi sa ating Akademya. Kung siya'y papapayag ni Ginoong Pasta, ay tutugon niya ito sa pamahalaan. Wala naman tututol dito? Wala na po. Isagani, alam mo na dapat gawin. Teka lang muna, bakit pa kayo umaayon dito? Ano ba ang tinutukoy mo? Bakit pa kailangan natin mag-aral ng wikang Kastila? Ano ba ang pinapahiwatig mo? Nalilimutan natin ang ating wikang Pilipino. Kahit anong gawin mo, matututo. Ginoong Pasta, meron ka ba ang oras na makipag-usap? Pumasok kayo. Gusto ko sana makipag-usap ukol sa pagpapatayo ng Akademya ng Kastila. Bakit naman? Gusto namin kausapin si Don Custodio para siya naman kausap sa pamahalaan. Pasensya na yung ngunit ayaw ko mag-alam sa inyo mga plano. Ngunit Ginoong Pasta, Ito na ang huli, Iho. Pwede ka na lumabas. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.